And eto naman, mag-konting throwback lang tayo. Since kasi ngayon trending yung PBB, matanong ko lang kung nakakanood ka ba ng PBB? Or Minsan, may mga clips na napapanood ako, pero somehow, alam ko naman at kilala ko naman sila somehow. Ayan, since nabanggit mo na kilala mo yung mga housemate ngayon. So, sino yung nire-root mo or parang nakikita mong pwede maging Big Four? Based sa mga Big clips, Four? Sa ngayon, alam mo, pinag-iisipan ko pa yung Big Four ko, pero ang big winner ko so far is si Ate Klang at saka si Esnir. Siguro sila yung naglalaban sa utak ko ngayon. Pero alam mo, ang totoong big winner naman talaga, hindi naman din talaga yung kung sino yung deserving talaga ng spot. Minsan, kung sino talaga, ibig ko sabihin, mali yun. Hindi ibig sabihin na ang big winner ay yung pinaka mabait, ganun, or yung pinaka sumunod, ganun. Feeling ko ang big winner kasi talaga siya yung tao na nakapag, hindi lang nagpakatotoo, kundi nakibagay talaga sa mga co-housemates niya. Based sa experience na sa loob ng bahay. Tagal nyo ding tumira doon, kayo nila Alexa. Yes. No? So, nabanggit mo rin, big winner mo nga si Klang or si Esnir. Tama ba? Yeah. So, ngayon kasi nag-trending nakita mo na yung kay Ate Klang, yung nagkasagutan sila ng Dustin. So, anong na-feel mo noon or anong take mo doon? Since tumira ka rin sa loob ng bahay ni Kuya. Ako, normal talaga yun. Normal siya na pwede kang sumabog kasi heightened lahat ng emotion sa loob ng bahay at hindi mo mapipigilan yung pagiging tao mo. Pag nabisit ka or nainis ka, tuminit ulo mo or napuno ka, normal yun. At tanging mga viewers lang nakakapag-judge talaga at sasabihing mali ang mga ganong bagay kasi di naman nila alam kung ano yung nangyayari sa loob. And eto, since ikaw pumasok ka ng bahay ni Kuya dati, meron ka bang mga ganong instant dati sa loob ng bahay? Nung lumabas ka na, napanood mo yung gantong clip or parang na-misinterpret ka ganon? Yes, of course. Oo, marami. may mga ganong mga eksena na misinterpret at because of I wouldn't say naman na parang naging masama siya or something, pero I would say na it's something that the audience could learn from yung mga ganon kasi nakikita nila it's a reflection of of everyone, yung mga housemates in one way or the other merong kapiraso ng ugali nila sa bawat housemate. So okay lang kung mainis sila, ibig sabihin naiinis din sila sa sarili nila kasi hindi ako naniniwala na hindi sila nagiging ganon. And last na lang, one memorable mo sa loob ng bahay ni Kuya? Siguro yung nanalo ako sa task nung electric maze. Tapos after that, nung nanalo ako yung pinakauna naka-finish nung maze. Nakita ko yung lolo ko na news from outside world sa TV. Yun. And it's such a special moment. Yes. Thank you. Thank you. You know, the old character pati yung present. And also, how does it feel with the reaction of all the audience na kinikilig and with your performance, lahat? Well, masaya ako na nakukuha namin yung reaction na ine-expect namin from that scene. So it's as an actor, it's fulfilling to see then the reaction of the viewers. And is it your first time ba mapanood yung sarili mo sa big screen or have this kind of? Yes, it's my first time to see myself in this bigger screen. Yung big screen na yun, super small lang siya. Hindi kasing big nito. This one is first time ko. So medyo naiilang ako talaga kanina at seeing myself on the big screen. So how does it feel? Kamusta naman nung nakikita mo yung sarili niyo? Yung kayong dalawa, yung mga, lalo na yung mga like cute scenes niyo dito ng dalawa ni Justin. Cute. Cute siya. Meron siyang kumbaga, hindi ko nakita din talaga yung sarili ko na kikiligin din ako sa ako yun. Ako yung nandun pero natutuwa ako sa characters nila. Parang niruroot ko din talaga sila. Medyo conceited pakinggan na ako yung umaarte doon pero ako din yung nagre-react sa sarili ko. Yeah, kasi magkatabi kayong dalawa, no? So, parang baka kinikilig din kayo sa mga tinatawanan namin sarili namin actually. So Ben, how do you build chemistry with Justin? We had like a 2-day workshop. 2 days and then after 2 days, shoot na kaagad. So parang it was instant pero parang naman siya. Okay naman kasi yung connection namin ni Justin. From day 1 pa lang, parang naging friends naman na kami kaagad. So, yun. And Ilocano, ba? Born in... No, I am half Pangasinense, Kapampangan. Ilocano, I learned from Baguio. Tapos I just had to adjust my Ilocano, the accent, kasi Ilocos yung Ilocano na pinlay namin dito.
And it was really a struggle for me kasi hindi ko siya native Hindi naman halata. Hindi ko Oo siya, nga. Ang natural eh. hindi ko siya native language. Pero yun yung ina-achieve ko talaga. Like, mag-sound at least kahit papaano, maging native ano ko siya. Pero nakakaintindi at nakakapagsalita ako ng Ilocano. Pero hindi, basit lang, konti lang. Benedict, may mga natutunan ka bang mga cultural aspects dito sa movie? Yes. Yan, sige, Ang yun muna. interesting kasi makita din ng mga ibang culture nang hindi lang sa Pilipinas kundi yung locally, regionally. Iba't iba talaga yung mga kultura natin. And I must say na very interesting na sana yung mga ganong klase ng proyekto na babahagi din yung mga ganong kultura, na local traditions and culture. So masaya ako na nababahagi namin yan. And any tourist destination na na-discover mo dito sa series na to? The whole Lawag City, San Nicolas, Ilocos. Nagpunta rin kami sa ano yun? Ano na yun? Patar. Yan, nagpunta kami sa Patar. Tapos yung wheel, ano yun? Electric. Ay, hindi. Windmill. Electric. Yung windmill, gano'n. So parang yun, yung mga natutunan kong na-discover. And one specific scene na pwede mo i-share na hindi ka nag-spoil na favorite mo dito sa series? Or dapat nila abangan sa'yo? Ang mga favorite ko is every time na napupunta sa period yung series. It's interesting to see the contrast of the modern days and then the period times, like yung past. So ang ganda lang nung na nako-compare yung kung ano yung buhay noon sa buhay ngayon. And gaano kalapit sa totoong buhay yung character mo dito, both sa yung present and yung old na character? Siguro yung kay George. Kalandian ni George. Ganun ko ba sa real life? Joke lang. Siguro yung pagiging struggling sa college, yung sa education, ganun. Parang ginugusto ko na talaga kaagad na advance na nagtatrabaho na at kumikita ng pera. So I was a working student way back in college. I struggled studying in college. I had 3 courses in 3 different universities. So parang ganun din si George na parang hindi niya alam kung kailangan niya pa ba yung pag-aaral kasi kaya niya naman, parang ganun. Pero later in life, marirealize mo na importante pa rin talaga yung pag-aaral at diploma. Yeah. And ano gusto mo makuha ng viewers like after nila mapanood yung itong series? Gusto kong makuha nila. Siguro, pagmamahal. more love na sa appreciation to the culture and the culture and traditions of their local places, yung gano'n. Kasi dito nag-focus talaga sa kultura ng Ilocos, ng Ilocano, yung mga buhay nila sa Hawaii before. So parang appreciate the efforts of our ancestors as well, yung mga binigay nilang, yung history. And hindi natin mababago ang history because nangyari yun nang may dahilan at nangyari yun para tayo ay umusad in the future. Last na sa akin, kasi parang pinapromote nung series na to is yung about gender fluidity. Parang nila-romanticize. What can you say about it? Sa panahon kasi ngayon, wala naman na talaga yung ang lalaki, babae. Parang sa panahon nakikita ko talaga, and even sa mga malalapit sa buhay ko, ang pagmamahal talagang pag nagmahal ka, wala nang question yun. At walang ibang pwedeng makapagsabi sa iyo kung sino pwede mo mahalin at kung sino yung mamahalin mo ng habang buhay. So ikaw ba personally, nakikita mo rin ba yung sarili mo ng gano'n? Like, hypothetical lang in the future. Actually in the modern times, parang especially if you're really connected with people, it's really about finding connection. And yung connection na yun mahahanap mo kahit kanino.